sa 300 square meters area, na ang design ng museum namin noon, yari sa mga traditional na materials. Kawayan, mga kahoy, tapos yung pinaka-flooring namin, cobblestone, o batong buhay, ginawa parang tiles. Kaya lang, noong 1980s, maraming mga nasusunod na bahay dahil sa mga electrical faulty wirings. Palibas ang materials ng museum namin doon, medyo flammable din kasi yan sa kawayan eh. Yes. So, 1990s, nag-decide ng tatay na gawing concrete ang museum namin. So, ang plano niya isang stretch lang. Simula sa production na to, hanggang sa area ni Jen. Kaso, habang tumatagal, nagkaroon ng mga commission works, unti-unting itinanayo yung museum hanggang sa more than 8 years bago natapos ng museum na ito. Hanggang unti-unti lang napuno ng mga magulang namin. So kaya dito sa museum kasi, ang arrangement na ginawa ko dito from youngest na si Peter Paul nag-start siya mag-paint noong 11 months. Then, mga paintings naman ni Gay, na nag-start siya mag-paint nung 3 years old. At si Jan, nag-start siya mag-paint ng 5 years old. Si Joy, 9. Ako, grade 4. So, 10 years old ako noon. Kasabay ko din ko. Kasi nagpipinta kami ng araw. Pagkagaling namin sa school, nagtatago kami ni Nandiko ko sa kwarto para mag-paint. Kasi ang nagpakita sa tatay ko yung mga nagagawa namin paintings. Nahihiyaman eh. Kasi painting ng tatay ko, gaganda. Nagkasimula ko na kami sa mga watercolor na, yung parang guitar na, yung maliliit na, yung mga paint na watercolor. Yung mga ano pa? O mini watercolor pa. Bond paper. Then, ang kuya ko nag-paint siya no 4th year high school. Kakatuwa nga, lahat kami magkakapatid, lahat kami nag-paint. Walang pinili. Lahat kusa. Oo. So sir, ito yung mga nagsimula na kayo kung sa nung mga bata pa kayo. Ito yung kay Paul pa lang. Kay So, Paul. ang expect na ginawa ko dito, So ito sir, si Peter Paul. youngest namin. So ayan, si youngest. So ito yung mga una niya mga scribbles na ginawa. Pero habang gumagawa siya ng kanyang classic scribble, so, dire-diretso na. Kasama namin sa pag- Nag-e-evolve na yung bawat guhit. Kasi gumawa siya ng malaking artworks. Considering na siya, na 5 years old, gumagawa niya ng kanyang malaki. Yun. Ito, ginawa niya noon siya, 7 years old. First oil painting. Ito. 7 years old siya dyan. Okay. So 10 years old, ito na nagawa niya. Yakan minority from Basilan at saka itong sa volcano, nagsawa ruins. Okay. So, itong side na to, sir, kay Sir Paul din? People pa rin. Okay. Palaki na pala ng palaki. Oo. Yung kanyang pagguhit. Ngayon, susunod naman na segment dito, doon sa sister ko naman, nag-start siya mag-paint itong... Ito naman po is kay Ma'am Gay. Okay, 3 years old, nag-start siya mag-paint 3 years old. So, ito yung studio namin nung araw. Ito yung mural na ginagawa ng tatay, pero kanya-kanya kami pwesto sa studio. Malaki na rin po pala, no? Oo. Mga 19 ano yan, mga Ito po kayo lahat. late 80s na to. Yan po yung mga batang yan. Kayo po yan, mga Ito yan. si Peter Paul, si Noel, si Gay, si Jan, si Joy. So wala dito kuya ko, si Glenn, tsaka ako. Okay. Ayun si tatay. Kaya tatay. Okay. So ito ay guhit lahat ni Ma'am Gay. Kay Gay naman yan. Pero ito yung mga una niyang ginawa watercolor. Nag 3 years old siya. So ito yung mga oil pastel niya kasi sa amin kasi may mga stages paano mag-paint. Hindi yung basta nag-ano ka na drawing ako, gusto ko materials, oil paint ka agad, hindi ganun. So gano'n painting sa amin ng tatay namin, pencil muna. Para pag-aralan namin yung contrast na light and dark. Then after nung pencil, diretso kayo sa oil pastel, then watercolor, tsaka pinaka-final na medium namin, oil paint. So yung pinaka-final, yung talagang gagamitin na sa Kaya ito, mga oil paintings na ito. Ito sa Marinduque, Borealis Festival. Oh.
Pero ibang klase yung Moriones niya, presentation niya dito, nung nagsiserenade yung mga Morion. Oo nga sir, ang ganda ng ano niya dito yun. After ng ano yan, ng entog na, Parang naka 3D. kasi Holy Week, bakit nagkakantahan, bakit nagsasayawan, yun ang ano, yun ang kakaiba. Oo nga sir. Yan naman impression niya ng China. Ito, sir. Sa China noong 1986. Ah, okay. So bawat pinupuntahan nyo pala ay meron kayong... Nag-wait ka rin. Ah, okay. Doon sa ano naman sa exhibit namin sa China, dapat 2 weeks lang yun sa Beijing, China. Ngayon, nung nakita nila yung mga trabaho na exhibit namin, ang ginawa nila, inilipat nila sa iba't ibang province sa China, kasama kami. Ah, okay. Libre lahat yun. Sagot nila lahat. Oo, hotel, pagkain, transport. Kung nakapag-painting kami. What? So, kaya marami kaming impression din na sa China. Ito naman, Mangyan Mother and Child. Ah, sir, Ito okay. yung gallery, Clark Art Gallery. So, yung kalakihan doon, you have the museum. Ang mga tao, pag nagpupunta, nagtutour, naghahanap rin ng iba. Ibang art, ibang style. Kasi yung amin, realism, or realism. Ito naman, a way of sharing yung blessing na ma-expose rin yung mga different artists. So, yung iba dito, Tigbagono, Bulacan, iba't ibang places na nagiging contact namin for our kasi nagiging part ng group. Kaya pag may exhibit kami, may certain group. Kaya halimbawa, yung project na nilapit sa as member ng group, sila muna ang namin yung priority. So these works are from your Group, dito, gallery for sale. okay. Doon sa museum, yun yung private collection. Private. So, yung sumunod naman, education ng tao. Is taking up law. Oh. Kung gusto nila, ituloy nila. Pero katulad ng pagtuturo sa akin, walang pinuwet sa mag-aaral o matulog natin. Kasi nangyirap yung papers na yung mag-ano into arts Yes. Ito, gawa ng anak ni Jan. Yung tatay niya ang subject matter. Ito, gawa ni Limo. Limo na may gawa nito. Okay, tatay. Yung anak ni Jan. Bilitan niya yung lolo niya. So, itong area nito kasi, actually, sa mga ko, aayusin pa. Yung wall kasi, concrete, mahirap sabihin na painting. So, lahat yung nadaan natin, puro yung plywood. Yes. Ikot na tayo. Sir, nakapunta ka na dito. Hindi po. Oh, ito rin. Das malinis. Facebook na nakita ko mga. Ito yung walls ng tatay. Ah, meron pa pala dito. Meron pa pala dito. Ang ganda ng ako. Paikot yan doon. So, ito yung last word na may tapos ng tatay. Before he died in 2018. So, ito magiging doon. Yung mga herbs, mga objects, yung mga fruits, lahat yan ginagamit sa herbal medicine. Okay. Yung later part ng life na tatay na hindi siya. Very health conscious yun. Kaya this question. Oo. Oh, Pero yung hindi yun, yung mother ko, yan ginamit na subject na ako. about the Usually, ang pieces na nilalagay namin are actual figure pieces na nilagay pieces. Halimbawa sa Agoro o sa Lupad kami ng Buddha. Kasi hindi nakita natin kami yun ang naman sa pero meron mga pieces na rin mga idealize. Parang, what's the word? Parang generic. Ito naman yung mga honor works, mga 60s. So 60s, last word ay papuntang 70s. Alliance, yung collection. Kaya makikita mo kay Otto, hindi ba si Otto national artist, ang mga
painting niya, yung mga ganito, soft pastel colors. To make his work different from Boko, gumamit siya ng tingin pastel colors, mga kapalang bahay. To make it different. To distinct himself from others. Doon na nakapagis sa kapalang bahay. Hindi mo kamisado mga layong eh. Usually, pag pumapasok dito, hindi ka mapasok. So ito naman, influence yung color ni mga Dutch painters. Sila yung mga use nila ng gems. So maraming influences na pinagdaanan ni Pablo bago siya nag-arrive sa sariling style niya. Paano yan, no? Ito kanya naman natin. Lahat ito simula na pumasok. So ito naman, yung legacy ni Bono ng pagkikita ng mythology. Or the Filipinos, yung traditions natin, yung mga mitos, Bathala. Hindi ka pala naman yung mga painting. Once in a while, may inaalis kasi i-restore. Ang problem kasi natin yung humidity. When you say restore, Like, halimbawa, color, yung motif. Kinakain na po mas hindi ko rin nakakaya. namin yung sakit. Yung kulay na bago. Nababakos ko sa aking kulay. Kaya makapansin mo, parang yan ang ginagawa ko siya ng mga colors. Sa atin, yung order mo or wallet mo, parang di ba? Ang nakakita mo yung parang tagal ng Pilipinas ito. Pero yung medium ano And then, ito sa I'm gonna do your best. So, more than 3 years ako natapos ng painting na ako. And all the faces are actual people of God. hindi ko nagkakaroon ng matagaan mo na yan. Oo, paramihan. Matagaan mo na. Lahat niya kilala na ng araw ng God. Hindi naman ibig sabihin, malungkot sila, happy sila sa buhay. Kasi, Sometimes you can be yung simplicity tsaka yung content dun sa life, di ba? yes po. That's true. Sa iyo, hindi ko kami sa tumamay natin. Gusto din hindi ako nagtutulog. Yung mga great works. Ito na po yung mga nakikita na po yung Alam ko ito, 1978. Exhibit yan sa Sakdon, Town Plaza. Yung mga annual exhibit ng mga Agora. 1978. Oo, sa Ito, I'm sure, semana. Oo, Mariones Festival sa Ako yun din. Talagang umiikot kami sa buong Pilipinas para i-capture ang aking tradition. Ito yung version na parang ng bayanihan. Famous painting mo na bayanihan ang buhat sa balikat ng bahay. Ito nagpa-cross ng river. So mas dramatic. Ang story nito, yung nag-resign yung father ko sa ad agency from a stable job to life of total. So yung lahat ng tao yung nasa sa bangka, yung pamilya. Pagkatapos yung versa, nakagano yung symbolism of life. Yes. Yung paglipat, pag-alis. Akin lang. Ito po po, I don't know kung nakita niyo yung incident or compositionally lang, I think composition lang po. Pero it might not happen.
US, iba sa China. Number of power ng Filipino delegation, nag-go to China, nag-go business. So after yung trip na yun, ginawa na ito. So hindi naman Philippine culture na mag-go business na mag-go. Ito thinking naman na ito, it depicts yung Sunday Northern family rin. Picnic sa lawa. Oh, nalawin na tayo. Yung sinaglara. Masasama rin yung mga subject. So yun guys, dito ulit tayo sa loob ng museo. Ito pala yung pinaka mismong umpisa ng museo. So, hindi natin kanina napasok. Kasi akala ko yun yung pinaka-end. Yung pala yung kaninang unang video is yun yung pinaka-ending ng museo. So, nandito ngayon tayo sa umpisa ng starting point ng mismong museo. So ayan guys, papunta pala dito yung mga nag-workshop ng Horn Society. Ayan. So ito ay gawa ni Paul. Ayan, Peter Paul P. Blanco. Ayan siya. Ito siya. So simula nung bata, nag-start na siya mag-painting. Ayan. So ayan guys, andito nga pala si musikong Pilipino. Ayan. So ayan si musikong Pilipino. Kasama ko. Sino yan? Ano? Si Sir... Nakalimutan ko. Nakalimutan ko pangalan ni Sir. Pero na-tour na kami kanina dito. Kalahati pangalan. Ayan. May kanya-kanyang history dito. Ayan pre, oh. Welcome to the Blanco family. John Blanco po, si Rimuel Galasco is also an artist po, and Fred na also an artist. Po. Marami siyang mga paintings na yes, consider siya nagsimula from sketch. So ayan guys, napakalaki nito. Akala ko nga kanina tapos na yung pag-iikot ko. So hindi pa pala. So yung mga bawat painting dito is buhay na buhay. Ayan. Ito pala si Sir Michael, yung kanina nag-introduce sa amin. Ayan. Yung una naming tour kanina. Ito ay mga gawa na ni Sir Michael. Ito na yung mga gawa ni Sir Michael. Ayan, yung kanina nag-introduce ng history ng kanilang pamilya. So napakagandang experience na makapasok sa ganitong museo dahil nakikita natin yung bawat kahulugan ng kanilang pinipinta
Yan. Yan. Ayan guys, ito naman ay kay Noel Blanco. Ito, wala yung kanyang ano, pero Noel, ayan. Siya yata yun. Ayan. So ayan guys, oh. Buhay na buhay ang mga bawat guhit. So ang laki nito guys. Kanina akala ko talaga maliit lang to. Ito naman si Jose Glenn. Ayan. Blanco. Siya yung kanina, pre. Yung unang nag-tour sa amin. So ito naman ay tungkol sa mga mangingisda. Ang halos paint niya. Ayan. Ito yung mga buhay ng mga bata noon. Ayan. Ayan. Pre. Ayan guys, sana mag-enjoy kayo sa aking munting tour dito sa Blanco Family Museo. Ayan. Kasama ko si musikong Pilipino at ibang mga horn player. So, dito na tayo sa pinaka malalaki. Diba, pre? So, ito yung pamilya nila, guys. Ayan. So, welcome po dito sa Blanco Family Museum. Ito museum namin, tinayo noong 1980. Pero dami na development na nangyari dito sa museum namin. Collection ng visual arts, nasa 425. Pero meron kami tatlong malalaking galleries na pwedeng mag-exhibit po mga iba't ibang artists. Pwedeng painting, sculpture, mga pictures, pwede po yung photography. Tapos, ito po museum namin, open sa lahat ng scenic. So, pwede po sa music, yung mga recitals ng sa orchestra, iba't ibang musical instruments, pwede rin po sa theater. Meron po kami malaking area dito na pwedeng doon mag-perform. So, magkakaroon din kami dito ng museum para sa music, at hopefully, lahat ng discipline, the 7 disciplines sa arts, mayakap po ng museum namin. Pero in the future, mangyayari po yan. So, sa ngayon po, narito po yung namin, yung
exhibit ng mga works ng Blanco at saka works ng mga iba't ibang artists sa Pilipinas. Welcome po kayo pumasyal dito sa Blanco Family Museum, dito sa 312 Ibanez Street, Angono, Rizal, sa Barangay San Vicente. Open po kami from 9 o'clock up to 5. Tuesday to Sunday, ng entrance fee po namin, nasa 150 regular, tapos 100 po mga estudyante. At sa mga seniors, may 20% discount po kami. So, pagkakataon po kayo, pasyal po kayo sa Blanco Family Museum. Welcome po kayo palagi.